Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan magpanig ng mundo. Ang labanan o wakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Joseph Parker kontra Fabio Wardley. Na kung saan po ang kanilang fight schedule ay sa October 25, 2025 na gaganapin po sa O2 Arena, Greenwich, United Kingdom. Sa labanan na ito tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin na mga boxing fans. At hindi lang po yon, marami rin po kayo makukuha mga basihan na posible na makapagbibigay influensya sa inyong desisyon. Na kung saan mga idol, posibleng papabor sa prediction ng Dong Sports PH o sa pananaw ng Dong Sports PH, posible ding hindi. Sa madaling salita mga idol, kayo pa rin ang masusunod sa inyong desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman po simulan na natin ang ating talakayan. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Na kung saan yan po ang ating gagamiting referensya sa comparison naman natin mamaya. Pero bago ang lahat, singit muna natin mga idol kasi sinubaybayan po talaga natin itong nalalapit na laban ni Cuadro Alas. Angas ng Pinas Casimero kasi nga di lingid sa ating kaalaman na itong si Idol Cuadro Alas ay malimit sablay sa timbang. Pero ngayon mga idol, sa cut sweet na 58 kilos, 57.7 po ang nakikita natin sa mga balita. Oo. So, hindi galing mismo sa akin kundi sa mga balita na ating nakikita. Na kung saan dapat i-maintain na lamang ni Idol Casimero yon. Pasok siya. So dito mga idol, na kay Kamida talaga ano dyan, kung mapaaga ang laban or magtagal ang laban. Kung sasabay si Kamida, mapabilis ang laban mga idol. Mapabilis ang tapos sa laban. Pero kung magtakbo-takbo si Kamida, so yun nga yung nasabi ko sa ating naunang video. So ngayon, simulan na natin ang ating talakayan dito sa labanan naman sa pagitan ni Joseph Parker at Fabio Wardley. Alamin na natin ang background. Unahin natin sa panig ditong si Fabio Wardley. Bilang sa professional boxer, si Wardley po ay may impresibong kartada, 19 wins with 18 wins coming by way of knockout, undefeated at may isang naitalang tabla. Sa ngayon, may edad na 30 anyos itong si Fabio Wardley. Height 6 foot and 5 inches. Orthodox ang stance na may knockout ratio 94.74%. Last fight June 7, 2025. Nakasagupa ni Wardley si Justice Huni. Panalo by 10th round knockout itong si Fabio Wardley. Karanasan o experience ni Wardley. Mga idol, sinuri ko kung ito ay dati lumalaban sa Olympic o amateur, wala po tayong natatagpuan. So, sa kanyang karanasan naman as a professional boxer. Mga idol, nangunguna po dyan si Justice Huni. Dahil kung hindi nagawang may knockout ni Wardley yon, talo si Wardley sa puntusan. Fraser Clark, David Adilye, Nathan Gorman, na kung saan para sa akin nakapagbibigay ito ng magandang karanasan kay Fabio Wardley. At siyempre sa katayuan ngayon ni Wardley mga idol, hawak din pala ni Wardley ang WBA interim. Skills ni Wardley, malimit sa pressure fighter brawler style, ngunit sa kanyang huling naging performance, boxer puncher. He can pressure, defensive, brawler, counter puncher style. Taglay ang power, timing at accuracy. Masipag din ito bumato ng mga suntok. May husay sa counter. Sa depensa, average. Sa durability, marunong tumanggap ng mga solidong suntok. Oo, base sa kanyang mga naging laban. Pero, dito ngayon masubok ang kakayahan, ang tibay ni Fabio Wardley
sa kanyang laban kay Joseph Parker at bakit? Kaya naman po, alamin na natin ang sapanag nitong si Joseph Parker. At nang sa ganon inyong malaman ng detalyado. Joseph Parker, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada, 36 wins with 24 wins coming by way of knockout. May 3 talo, ngunit wala pa na italang tabla. Sa kanyang 3 talo, isang bisis nakatikim ito ng knockout. May edad na 33 anyos, height 6 foot and 4 inches, reach 76 inches, orthodox ang stance na may knockout ratio na 66.67%. Kasalukuyan ng hawak ni Joseph Parker ang WBO interim. Last fight, February 22, 2025, nakasagupa si Martin Bakuli, panalo by second round technical knockout si Joseph Parker. So ngayon, dito, sa experience naman ni Joseph Parker. Si Joseph Parker ay dating world champion. Nag-world champion po ito ng WBO matapos niyang talunin si Andy Ruiz Jr. by majority decision. 2018, dinipinsahan ni Joseph Parker ang kanyang WBO sa kanyang challenger pa noon na si Anthony Joshua. Diyan nakatikim ng talo by unanimous decision si Joseph Parker. At pagkatapos nun mga idol, 2018, nakasagupa din, 2022 pala, 2022, nakasagupa naman ni Joseph Parker ang dating Olympian, silver medalist, na taga United Kingdom din na si Joe Joyce. Pinaglalaban na nila ang vacant WBO interim. Natalo si Joseph Parker by 11th round knockout. 2023, nakasagupa din ni Parker ang isa sa pinakadelikadong opponent sa heavyweight division na si Deontay Wilder. Tinalo yan ni Joseph Parker by unanimous decision. 2024, nakasagupa din ni Joseph Parker ang Chinese heavyweight Chinese boxer na dati ding Olympian, silver medalist na si Sili Zhang. Tinalo ni Parker yan by majority decision. Oo. Kung si Joseph Parker knockout ni Jojo, si Jojo naman ni-knockout ni Sili Zhang. Tapos nagkasagupa si Joseph Parker at si Sili Zhang, tinalo ni Parker si Sili Zhang by majority decision. Skills ni Joseph Parker. Technical ito. Technical fighter. Ibig sabihin, may husay sa opensa at dipinsa, may husay sa puntusan, taglay ang maliksi gumalaw kasi si Parker, hand speed, power, timing at accuracy. Sa durability, marunong ma-knockout pero matindi ang determinasyon. Bakit? Nakabalikwas, nakabangon. Oo. Hindi naman bago sa kanya ang ma-knockout, hindi na rin bago sa kanya matatalo sa puntusan. Pero hindi po basta-basta ang mga tumalo sa kanya. So, indadako na tayo sa ating gagawing comparison. Gaganapin ang laban sa United Kingdom, which is taga United Kingdom si Bobby Wardley. So, itong si Joseph Parker naman ay taga New Zealand. Dayo si Parker. Delikado sa favoritism, hometown decision, politics of boxing. Disadvantage kay Parker yan. Ngunit, pagdating po sa ranking ng box rate, rank 4 sa heavyweight division si Parker out of 1,564 ka mga boxing rule lumalaban dyan sa natural division. At si Bobby Wardley naman po ay rank 6. So dikit sila mga idol. Ngayon, sa boxing scene, mga idol, sinuri ko si Joseph Parker po ay may hawak sa WBO interim. Si Bobby Wardley naman ay may hawak naman sa WBA interim din ho. Ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad. 33 anyos si Joseph Parker, 30 anyos si Wardley. Pareho na sa prime. Height, mas matangkad po ng 5. O mas matangkad po si Bobby Wardley ng 1 inch.
Inulit ko, mas matangkad po si Wardley ng 1 inch. Hindi nakapansin-pansin yan. Sa knockout ratio, knockout artist si Wardley na kung saan umabot sa 94.74% ang kanyang knockout ratio. Power puncher naman itong si Josie Parker na kung saan umabot ang kanyang knockout ratio sa 66.67%. Activity fights, huli na palaban si Josie Parker February 22, 2025. Huli na palaban si Wardley noong June 7, 2025. Ngayon, dadako naman tayo sa eksperyensya. Dating world champion si Josie Parker. At mga nakatunggali, mga nakasagupan ni Parker ang mga delikadong opponent katulad ni Eddie Ruiz Jr., Anthony Joshua, Deontay Wilder, at si Zhilei Zhang. Ngayon, ang mga nakasagupa naman ni Bobby Wardley, si Joseph Honey, Fraser Clark, David Adilye, Nathan Gorman, so lamang po sa eksperyensya at narating itong si Josie Parker. It means mga idol, 60-40. Kung ating i-convert ito sa percent sa eksperyensya. Skills. Boxer puncher kontra technical fighter. Sa performance, sa tingin ko lamang si Josie Parker ng kaunti. 55-45 in favor of Parker pagdating sa skills. Ang panglaban lang dito ni Bobby Wardley, power. Excuse me po. Panglaban dito ni Wardley ay ang kanyang lakas o power lang ho. Oo, yan po talaga. At karagdagan yung kanyang kakunatan. Marunong tumanggap ng suntok ito eh. Si Josie Parker lamang sa eksperyensya, lamang sa skills, at syempre mga idol, may panglabang power o lakas din dahil power puncher nga po itong si Josie Parker. Sa rankings, lamang pa rin si Parker. Pero kaya dito mga idol, 60-40 in favor of Parker. 60-40 in favor of Parker. Maraming kalamangan si Parker dito kay Bobby Wardley. So ngayon sa prediction, pwedeng piliin ko si Parker kasi nga liyamado siya eh. Bibihira na pumili ng sports PH sa dihado. O, dito sa laban. Dahil ang prediction kasi mga idol, pwedeng tumama, pwedeng hindi. So nasabi ko na sa inyo na yun ang mga advantages ni Parker. At yun din ang advantages ni Wardley. Nasabi ko na sa inyo. Ngayon, kung piliin nyo si Parker, liyamado siya dito. Kung piliin nyo si Wardley, siya po ang dihado dito sa laban. Ngayon, dadako na tayo sa prediction. Mahirap to mga idol. Kasi sa tingin ko, for the first time, akong pipili ng dihado talaga sa laban. Sa aking prediction. So, prediction ko po dyan, Bobby Wardley by knockout, technical knockout. 10-12. Dahil yun dapat ang gagawin ni Bobby Wardley. Ang in-knockout niya si Josie Parker kung nais niya makapiyo sa panalo. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo si Wardley sa pamamagitan po ng unanimous decision, split decision, majority decision? Dahil sabi mo nga, makapiho lang sa panalo itong si Bobby Wardley once na ma-knockout niya itong si Josie Parker. Gamit ang kanyang power mga idol, pwede siyang maging dominante. Pero tandaan po natin, power puncher, technical fighter, si Josie Parker. So dihado sa puntusan talaga si Bobby Wardley. Pero may chance pa rin naman to na mananalo sa puntusan gamit nga lang ng kanyang lakas o power na kung saan umabot sa 94.74%. Oo, pero tandaan natin mga idol, hindi sa lahat ng pagkakataon yan. Oo, yung power na yan, paano kung kakayanin ni Josie Parker ang saluhin ang suntok ni Wardley? Di ba? So, yun nga, dito pumabor ako kay Bobby Wardley.
by knockout. Kasi yun dapat ang kanyang gagawin kung nais siya makapil sa panalo. Pero ganun pa man, sa katanungan na may tsansa ba sa puntusan si Wardley? Oo, gamit ang kanyang power. Pwede maging dominante po yan. Oo. So ngayon, sa panig naman ng Llamado na si Josie Parker. Maraming magagawa si Parker dito eh. Dahil sa may tibay, marunong tumanggap ng suntok si Fabio Wardley, Josie Parker by decision, yun naman decision, split decision. Given para naman kay Josie Parker ang makapagpa-knock out, lalo na kung magawa ni Josie Parker na ma-outbox itong si Fabio Wardley, imposible na hindi magkaroon po ng pinsala itong si Fabio Wardley sa mga suntok ni Parker. Dahil si Parker po, nasa kanya po ang skills, mayroon ding lakas or power, nasa kanyang ang experience. Oh. Nasa kanyang experience. Maliksi, hand speed. May lakas din po talaga. Kung inyo natatandaan, 2 round lang itinagal ni Bacol eh. Di ba? So, na kay Parker ang maraming kalamangan talaga rito. Pwede niyang ma-knock out si Fabio Wardley halos sa lahat ng round kasi mga idol pwedeng i-knock out ito ni Josie Parker eh. Kasi sa early rounds, dahil may tibay nga si Fabio Wardley, posible makasurvive si Wardley sa early rounds. At pagdating po doon sa second half sa laban, pwedeng magkaroon ng pinsala itong si Fabio Wardley. Mga laban ni Wardley, puro bangas-bangas din siya eh. Pwede magkaroon ng pinsala si Wardley doon sa early second half. Ang problema nga lang kung bibigay ba. Siyempre yung pinsala mga idol, anong klaseng panalo ba yun? Technical knockout. At siyempre given talaga kay Josie Parker ang makapagpa-knockout mga idol. Dito sa laban, given sa kanya yan. Malakas kasi si Josie Parker. May lakas din po talaga. Yung 66.67%, may one punch knockout din po yan. Kaya nga dito masusubok ngayon ang tibay nitong si Wardley, mga idols. Oo. Kaya iba talaga pag Llamado. Iba talaga ang isang boksingero na kung saan po, bukod sa lakas, bukod sa power, may skills pa. Which is mayroon itong si Josie Parker, karagdagan pa yung experience. Hindi na bago para kay Parker ang mapapalaban sa mga malalakas. Kasi lisang na nga lang, 2 beses siya bumagsak doon eh. Pero nagawa pa niya na makarecover at tinalo pa si Silisang by majority decision. Oo. Doon lang kay Jojoyce medyo na si Parker mga idol talaga. Sinuri ko si Jojoyce, hindi naman kagandahan din ang galawan noon. Kaso lang, yung aggressiveness mayroon kay Jojoyce. At parang pigil si Parker doon sa laban na yon. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Parker sa sitwasyon na yun. Baka wala sa kondisyon, ganyan. Pero dito ngayon mga idol, talagang ito ang pinakamalaking pagsubok sa karira, sa durability ni Fabio Wardley. Yung laban niya kay Josie Parker. Ito ngayon ang isa sa pinakamalaking laban ni Fabio Wardley. Ito rin ngayon ang isa sa malaking pagsubok sa durability ni Wardley. Sa kakayahan ni Wardley. Kasi technical kung lumalaban itong si Josie Parker. Di ka man talunin ito sa knockoutan, kaya kang talunin ito sa puntusan. Oo. At isa pa sa napapansin ko kay Josie Parker mga idol, matapos siya makatikim ng knockout sa mga kamay ni Jojoyce, marunong na lamang bumagsak itong si Josie Parker. Pero ang tibay ng determinasyon. Oo. Kaya dito mga idol, masubukan talaga itong si Kaya nung sports, bakit ang pinili mo sa prediction mo ay si Fabio Wardley? Dahil po sa sitwasyon din sa heavyweight division. Nasa isang idlap lang, pag nalingat ka,
may kalalagyan ka. Katulad nung, hindi ko na ilayo, yung laban ni Justice Hone at nito si Bobby Wardley. Talo si Wardley sa puntusan. Ang problema nga lang, may isang suntok si Wardley na lumusot sa pagmumukha ni Justice Hone, na talaga namang nagpayanig, nagpabagsak sa kanya. And the rest is history. Na kung saan, sa sobrang bilis ng bilang ng referee, hindi nakarecover si Justice Hone. Iba talaga yung may lakas ka. Iba talaga yung may tibay ka. Yung lakas talaga nito mga idol. Yung lang, isang suntok lang kasi ang kailangan ng isang Bobby Wardley na makasulido ito kay Parker. Isang suntok lang ang kailangan ito. Pag masulidan si Parker sa katawan o sa mukha, may kalalagyan din talaga si Parker. Na kung saan mga idol, ito po ay pinaka-risky na naging prediction ng Dong Sports PH. Kasi, mas pumabor ako sa dihado. O, dito sa laban. Kuya Dong Sports, bakit hindi ka natatakot mag-predict sa laban? Una sa lahat, inaral ko po yan. Inaral ko po lahat. Yung galaw na magkabilang panig, inaral ko yan. May nakita lang ako kay Bobby Wardley. Which is yung durability na ngayon pa lamang masusubukan. Kasama na doon yung one punch knockout na mayroon si Bobby Wardley. Maaring malulugi itong si Wardley kasi sa mga round by round. Ang hinihintay ko dito kay Wardley ay ang makasulidong suntok. Oo. At yun nga, balikan ko ang topic kanina, bakit hindi ako takot mag-predict sa laban. Okay, ang prediction ko bunga sa aking pag-aaral, pagsusuri, at isa pa, hindi po ako related sa kahit anumang sugal. Oo. Hindi po ako related. Hindi kasi po ako nagsusugal. Kaya, yung aking mga ginagawang video, mga idol, bunga sa ating pagsisikap na magsuri at syempre mga idol, sa pananaw na rin po ng Dong Sports PH. At sa mga nagtatanong po kung saan pwedeng tumaya o tumalpak, humingi po ako sa inyo ng paumanhin kasi po wala po talaga akong alam. Kaya hindi po ako nagre-reply. Oo, hindi po ako nakapag-reply sa inyo kasi wala naman akong alam kung saan po ang tayaan dahil hindi po talaga ako tumataya sa kahit anong klase na pwedeng tayaan mga idols. Pasensya po sa inyo. At kung ako man ay tataya din kung sakasakali, maiiba ang ating talakayan. Bakit? Kasi mas papanigan ko yung aking pinustahan. Mas papanigan ko yun. Pero dito, dahil hindi ako pumupusta, so malaya akong pumili. Na kung saan po mga idol, sa awa naman ng Panginoong Diyos, mas marami ang tumatama. Hanggang dito na lamang, ito pa Dong Sports PH. God bless po sa ating lahat.